Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Maaaring maganda ang pakiramdam ninyo ngayon, pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang bagay na kasing simple ng kung ano ang nasa inyong plato na maaaring tahimik na nagpapaikli ng inyong buhay araw-araw? Hindi dahil sa sobrang pagkain o kulang sa pagkain, kundi dahil sa maling uri ng karne ang inyong kinakain. At ang mas malala pa, 99% ng mga senior citizen ay walang ideya kung aling mga karne ang tahimik na nagpapataas ng kanilang presyon, sumisira sa kanilang memorya at naglalagay sa kanilang puso sa malubhang panganib. Pagdating kasi sa edad 60, nagbabago ang ating katawan. Ang dating ayos lang noong 30 anyos ka pa ay maaari nang maging isang mabagal na lason ngayon. Pero heto ang magandang balita, ang mga tamang pagbabago sa inyong dieta, lalo na pagdating sa karne, ay kayang-kayang ibalik sa dati ang lahat. Maaari pa rin kayong kumain ng masasarap na pagkain, mapanatili ang inyong lakas, protektahan ang inyong memorya, at ipagmalaki ang inyong kalusugan. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang 4 na pinakamasamang karne na hindi ninyo dapat kainin pagkatapos ng edad 60. At kasing halaga nito, ang 4 na pinakamahusay na karne na dapat ninyong kainin linggo-linggo upang muling buuin ang inyong katawan at manatiling matalas, ang isip, malakas at masigla. At hindi ito mga hula-hula lamang. Bawat karneng babanggitin ko ay suportado ng tunay na siyentipikong pananaliksik na ang ilan ay tiyak na ikagugulat ninyo. Isang partikular na karne na kinakain pa rin ng marami sa pag-aakalang ito'y malusog ay iniugnay sa 26% na pagtaas ng atake sa puso. Samantala, isa sa mga pinakamahusay na karne na halos walang nakakaalam ay maaaring magpalakas ng memorya ng 40% at baligtarin pa ang kahinaan ng katawan. Kaya't samahan ninyo ako hanggang sa dulo. Baka isang maliit na pagbabago lang pala ay makapagbigay na sa inyo ng 10 dagdag na magagandang taon. Bago tayo magsimula, sabihin ninyo sa akin sa comment section, ano ang isang uri ng karne na pinakamadalas ninyong kainin? Binabasa at sinasagot ko ang bawat isa. At kung mahalaga sa inyo ang inyong kalusugan at gusto ninyo pa ng mga video na tulad nito, pindutin na ang subscribe at i-on ang notifications. Ngayon, simulan natin sa unang karne na maaaring mas nakakasama sa inyong katawan kaysa sa inaakala ninyo. Magsimula tayo sa isang karne na madalas isinasama sa maraming pagkain nang hindi natin namamalayan, pork sausage o longganisang baboy. Alam kong paborito ito ng marami sa almusal Sunday brunch at maging sa mga handaan. Ngunit narito ang nakakatakot na katotohanan, para sa mga taong higit sa 10 na anyos, ang pork sausage ay maaaring isang ticking time bomb. Hindi dahil ito ay baboy, kundi dahil sa kung ano ang nakatago sa loob nito. Karamihan sa mga pork sausage na nabibili sa supermarket ay hindi lang basta karne. Ito ay dumaan sa matinding pagproseso na may mga preservative tulad ng nitrates at nitrites upang bigyan ito ng kulay rosas at mahabang shelf life. Ngunit, kapag niluto o tinunaw ng ating katawan ang mga kemikal na ito, maaari silang maging nitrosamines. At ang nitrosamines ay hindi biro. Ang mga ito ay kinikilala bilang mga carcinogen, ibig sabihin
maaari nilang sirain ang inyong DNA at maging sanhi ng paglago ng mga selula ng kanser sa loob mismo ng inyong katawan. At kung bumagal na ang inyong panunaw dahil sa edad, tulad ng nangyayari sa karamihan, lalo lang tumataas ang panganib. Isang pag-aaral na inilathala sa BMC Medicine noong 2022 ang sumubaybay sa 18,000 na senior sa loob ng halos 10 taon. Ang resulta, ang mga senior na kumakain ng pork sausage 2 beses lang sa isang linggo ay may 22% na mas mataas na panganib ng colon cancer at 16% na mas mataas na panganib ng kidney dysfunction kumpara sa mga umiiwas dito. 2 serving lang iyon, 2 lang. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Ang pork sausage ay puno rin ng sodium, kung minsan ay higit pa sa inyong buong pang-araw-araw na limitasyon sa isang serving lang. Ang sobrang sodium ay nagpapataas ng presyon ng dugo, nagpapahirap sa inyong mga bato at nagiging sanhi ng pamamaga ng inyong mga binti at bukong-bukong dahil sa fluid. Pamilyar ba iyan, yung pakiramdam na manas ang inyong mga paa pagkatapos ng maalat na pagkain? Hindi lang iyan uncomfortable, iyan ay isang babala. At huwag nating kalimutan ang saturated fat. Ang pork sausage ay isa sa mga pangunahing salarin sa pagpapataas ng LDL cholesterol, ang bad na uri. Isama pa ninyo iyan sa mataas na presyon at mabagal na metabolismo at meron na kayong recipe para sa plaque, sa mga ugat, atake sa puso at stroke. Pero bakit patuloy pa rin natin itong kinakain? Dahil madali, dahil masarap, dahil tradisyon. Naiintindihan ko. Ngunit heto ang katotohanan. Ang mga tradisyong iyon ay hindi ginawa para sa puso ng isang 60 anyos, sa sistema ng panunaw ng isang 70 anyos, o sa immune response ng isang 80 anyos. Ngayon, lumipat tayo sa isa pang karne na nagpapanggap na convenient ngunit maaaring mas mapanganib pa. Ang susunod ay isang bagay na tila hindi nakakapinsala, deli ham at ang mga maliliit na pakete ng cold cuts. Alam ninyo yung tipo na kinukuha ninyo kapag ayaw ninyong magluto. Mabilis na sandwich, walang kalat, walang abala. Ngunit kung kayo ay higit sa istang ang ganitong uri ng kadalian, ay may mabigat na kapalit. Isang bagay na maaaring pagbayaran ng inyong puso, bato at maging ng inyong utak. Ang problema sa mga deli meat ay hindi lang ang karne mismo. Ito ay kung ano ang idinadagdag dito para magmuka ito tungkulay rosas manatiling sariwa sa loob ng maraming linggo at magkaroon ng parehong lasa sa bawat hiwa. Pinag-uusapan natin ang sodium nitrite, artificial flavorings, phosphates, mga nakatagong asukal, at isang bundok ng asin. Kapag ang sodium nitrite ay humalo sa mga protina sa inyong katawan, maaari itong bumuo ng parehong mapanganib na nitrosamines na pinag-usapan natin sa sausage, mga chemical na nagdudulot ng kanser na dahan-dahang sumisira sa mga tissue sa paglipas ng panahon. Ngayon, narito ang nakakagulat, isang pag-aaral noong 2020 sa International Journal of Epidemiology ang sumubaybay sa mahigit 40,000 na senior. Ang mga kumakain ng processed deli meats 4 o higit pang beses sa isang linggo ay may 20% na mas mataas na panganib ng heart failure at 19% na mas malamang na mamatay ng maaga mula sa anumang sanhi. Hindi dahil sa sobrang pagkain,
kundi dahil sa pagkain ng maling uri ng karne ng madalas. Ngunit hindi ito nagtatapos sa puso. Ang mga deli meat ay puno ng phosphates na nagpapahirap sa inyong mga bato. Ang mga nakatagong asukal at asin ay nakakagulo sa inyong presyon at blood sugar. Kung kayo ay may diabetes o hypertension, na ang mukhang inosenteng sandwich na iyon ay maaaring itulak ang inyong katawan sa isang mapanganib na sona ng mabilis. At heto ang isang bagay na hindi naiuugnay ng karamihan. Ang mga deli meat ay iniuugnay sa paghina ng pag-iisip o cognitive decline sa mga matatanda. Naniniwala na ngayon ang mga mananaliksik na ang pamamaga na dulot ng mga processed meat ay maaaring magpataas ng inyong panganib para sa pagkawala ng memorya at maging ng maliliit na silent stroke sa paglipas ng panahon. Maaaring hindi ninyo ito mapansin kaagad, ngunit napapansin ito ng inyong katawan. At ang pinakamasama pa, ang mga karneng ito ay napaka-convenient. Iyon ang patibong. Walang pagluluto, walang paghahanda, balatan mo lang ang plastic at kumain. Ngunit bawat kagat ay puno ng mga kemikal na hindi dapat nasa katawan ng isang taong higit sa 60. Ngayon, lumipat tayo sa isang karne na malutong ginintuan at puno ng mga alaala ng kabataan, ngunit nagtatago ng mas maraming panganib kaysa sa inaakala ng karamihan. Pag-usapan natin ang isang comfort food na laging present sa mga picnic family dinner at late night cravings, ang deep fried chicken. Malutong, makatas at para sa marami sa atin, lasang bahay. Ngunit kapag kayo ay higit sa sinato na ang ginintuang balat na iyon ay maaaring tahimik na nagsisilab sa inyong kalusugan, isang kagat sa bawat pagkakataon. Ngayon, hindi lang ang manok mismo ang issue. Ito ay kung ano ang nangyayari dito kapag inilubog sa industrial oil, binalutan ng puting harina at isinabak sa matinding init. Ang prosesong iyon ay nagpapabago sa isang simpleng piraso ng karne upang maging isang mapanganib na halo ng trans fats, acrylamides, at advanced glycation end products o AGEs. Ang mga compound na ito ay nagdudulot ng talamak na pamamaga at nagpapabilis ng pagtanda mula sa loob. Isang malaking pag-aaral mula 2020 na inilathala sa the BMJ ang sumubaybay sa 107,000 kababaihan sa loob ng 20 taon. Ang mga kumakain ng pritong manok higit sa isang beses sa isang linggo ay may 13% na mas mataas na panganib na mamatay mula sa anumang sanhi at 12% na mas mataas na panganib ng pagkamatay na may kaugnayan sa puso. At ang epekto ay mas malakas pa sa mga kababaihang higit sa 60. Bakit? Dahil ang ating katawan ay nagiging mas sensitibo sa pamamaga, oxidative stress at toxic fats habang tayo ay tumatanda. Narito ang siyensya sa likod ng kalutungan. Ang manok sa mga fast food ay madalas na piniprito sa murang mantika tulad ng soybean o corn oil, mga mantika na nasisira at nagiging mapanganib na oxidized fats. Ang mga taba na ito ay hindi lang nagpapataas ng inyong presyon. Sinisira rin nito ang inyong mga daluyan ng dugo at pinapataas ang panganib ng stroke at ang malutong na balat. Karaniwan itong gawa sa refined white flour, asukal at asin na nagpapataas ng blood sugar at nagtataguyod ng pag-iipon ng taba sa tiyan, isang pangunahing sanhi
ng insulin resistance at type 2 diabetes. At mayroon pa, kapag nagprito ka ng anuman sa mataas na init, lumilikha ka ng mga kemikal na sumisira sa collagen sa iyong balat at mga kasukasuan. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga taong regular na kumakain ng mga pritong pagkain ay madalas na nakakapansin ng mas maraming kulubot, paninigas ng kasukasuan at mas mabagal na paggaling ng sugat. Maaaring iniisip ninyo, pero paminsan-minsan lang naman akong kumain niyan. Ang totoo, kahit paminsan-minsan ay naiipon kapag ang inyong sistema ay mas nagtatrabaho ng husto dahil sa edad. Ngayon, kung pag-uusapan ang malusog na manok, may isang uri na inaakala ng mga tao na pinakaligtas na pagpipilian pagkatapos ng isinpang, ngunit maaaring ito pala ang pinaka-mapanlinlang na karne sa lahat. Lumipat tayo sa isang bagay na pinaniniwalaan ng marami sa atin na pinakamalusog na option, skinless factory farmed chicken breast. Tutal ito ay lean, mababa sa taba at madalas na itinuturing na pinakamalusog na protina sa merkado. Ngunit bago ninyo kunin ang chicken breast na iyon, sa pag-aakalang ito, ang inyong tiket sa pananatiling malusog pagkatapos ng satin ko, hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit ito ay maaaring mas nakakasama kaysa nakabubuti. Ang factory farmed na manok ay hindi lamang tungkol sa karne mismo. Ito ay tungkol sa kung paano pinalaki ang manok na iyon. Kung bumibili kayo ng karaniwang manok sa supermarket, malamang na ito ay pinalaki sa isang masikip at siksikang lugar, pinakain ng dieta na batay sa butil at tinurukan ng antibiotics at hormones. Ang mga kemikal na ito ay hindi lang para tulungan ang manok na lumaki ng mas mabilis. Maaari rin kayong maapektuhan nito lalo na pagkatapos ng ekstinto kung kailan mas sensitibo ang inyong katawan sa mga lason sa kapaligiran. Una, ang factory farmed na manok ay napatunayang naglalaman ng mas mababang antas ng omega-3 fatty acids kumpara sa pasture-raised or free-range na manok. Ang omega-3 ay mahalaga para sa kalusugan ng puso, pagbabawas ng pamamaga, at pagpapanatiling malambot ng inyong mga kasukasuan habang kayo ay tumatanda. Sa halip, ang factory farmed na manok ay may mas mataas na rasyo ng omega-6 fatty acids na kapag labis na nakonsumo ay maaaring mag-ambag sa talamak na pamamaga at magpataas ng panganib ng sakit sa puso na alam na nating isang pangunahing alalahanin habang tayo ay tumatanda. Ang isa pang nakatagong issue ay ang antibiotic resistance na nauugnay sa mga manok na pinalaki sa konbensyonal na paraan. Ang mga manok na ito ay madalas na binibigyan ng antibiotics upang maiwasan ang sakit sa mga siksikang kondisyon. Ngunit ito ay maaaring humantong sa antibiotic-resistant na bakterya na maaaring magpahirap sa inyong katawan na labanan ang mga impeksyon. At huwag nating kalimutan ang mga antibiotics na ito ay maaari ring negatibong makaapekto sa kalusugan ng bituka na may malaking papel sa pangkalahatang kaligtasan sa sakit, kalusugan ng isip, at maging sa pamamahala ng timbang habang tayo ay tumatanda. Ngunit marahil isa sa mga pinakanakababahala na salik ay ang toxicity ng karne mismo. Kapag ang manok ay factory farmed, madalas itong nagdadala ng malaking halaga ng chemical residue mula sa mga pestisidyo, herbicide at iba pang mga lason na nasisipsip mula sa dieta na batay sa butil.
Habang tayo ay tumatanda, ang ating atay at mga bato ay hindi na gaanong epektibo sa pagproseso ng mga lason, kaya ang mga kemikal na ito ay maaaring maipon sa katawan sa paglipas ng panahon na nag-aambag sa mga malalang sakit at nagpapabagal sa paggaling pagkatapos ng karamdaman. Ngayong natuklasan na natin ang mga karneng tahimik na kumakalaban sa inyong kalusugan, ilipat natin ang focus dahil ang kinakain ninyo ay kasing halaga rin. Panahon na upang pag-usapan ang 4 na pinakamahusay na karne na makakatulong sa inyong manatiling malakas, matalas ang isip at puno ng buhay pagkatapos ng 60. Magsimula tayo sa isang karne na karaniwang inilalabas lang ng mga tao tuwing holidays o mga espesyal na okasyon, grass-fed na tupa. Ngunit kung kayo ay higit sa SMT, ang karneng ito ay hindi dapat para lang sa paminsan-minsan. Dapat itong maging bahagi ng inyong regular na pagkain. Dahil ang tupa, kapag ito ay grass-fed, ay nag-aalok ng ilan sa pinakamakapangyarihang suporta para sa tumatandang kalamnan, kasukasuan at inyong puso. Tingnan ninyo, hindi tulad ng konbensyonal na baka o manok, ang tupa mula sa mga hayop na kumakain ng damo ay naglalaman ng mayamang halo ng omega-3 fatty acids, bitamina, B12, zinc at iron, mga sustansyang direktang lumalaban sa mga bagay na kinakaharap nating lahat pagkatapos ng sustained pagkawala ng kalamnan, pananakit ng kasukasuan, mabagal na paggaling at humihinang enerhiya. At dahil ang mga hayop na ito ay natural na nanginginain, ang kanilang karne ay libre mula sa mga hormone residue at antibiotic traces na matatagpuan sa karamihan ng mga factory farmed na karne. Isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Journal of Nutrients ang sumubaybay sa mga senior na isinama ang grass-fed na tupa sa kanilang dieta 2 beses lang sa isang linggo. Ang mga resulta ay kahanga-hanga, isang 23% na pagbuti sa lakas ng kalamnan at isang 15% na pagbaba sa mga inflammatory marker kumpara sa mga kumakain lamang ng manok o processed meats. Iyon ang uri ng tunay at nasusukat na pagbabago na mararamdaman ninyo sa inyong mga binti, sa inyong enerhiya at sa inyong kalinawan ng isip. At heto, ang isang bagay na hindi napapansin ng marami, ang tupa ay lalong mayaman sa hemi-iron, ang anyo ng iron na pinakamadaling nasisipsip ng inyong katawan. Habang tayo ay tumatanda, mas mahirap makuha at mas mahirap ma-absorb ang iron na humahantong sa pagkapagod at pagkahilo. Ang isang maliit na serving lang ng tupa ay makakatulong na natural na mapunan ang mga antas na iyon at panatilihing gumagana ng maayos ang inyong mga red blood cell. Para makuha ang pinakamaraming benepisyo, piliin ang mga hiwa na may kaunting natural na taba tulad ng balikat o hita. Litsunin ito ng dahan-dahan na may olive oil, rosemary at bawang. Iwasan ang pagbabalot nito sa breading o deep frying. Ilang onsa lang 2 o 3 beses sa isang linggo ay seryosong makapag-a-upgrade ng inyong kalusugan nang hindi nagpapabigat sa inyong panunaw o nagpapataas ng inyong kolesterol. Panatilihin natin ang momentum na ito. Susunod, mayroon tayong isang mayaman at malinamnam na karne na nakakagulat na banayad sa inyong puso at utak. Kung matagal na kayong hindi kumakain ng bibe,
marahil oras na para ibalik ito. Dahil ang free-range o pasture-raised na baybe ay maaaring isa sa mga pinaka hindi napapansing superfood para sa mga senior. Mayaman, malambot at puno ng lasa ang bibe ay higit pa sa isang magarbong putahe sa restaurant. Para sa mga taong higit sa 60, maaari itong maging isang tunay na kaalyado para sa kalusugan ng utak, proteksyon sa puso at paglaban sa talamak na pamamaga. Ang nagpapaiba sa bibe mula sa manok o pabo ay ang nutritional density nito. Ang karne ng bibe, lalo na mula sa mga ibon na pinalaki ng natural, ay puno ng heme, iron, selenium at malusog na taba, lalo na ang omega-3 fatty acids. Ito mismo ang mga sustansya na sumusuporta sa kalinawan ng isip, malakas na sirkulasyon, at isang matatag na immune system, mga lugar kung saan ang mga tumatandang katawan ay madalas na nagsisimulang humina. Isang pag-aaral noong 2019 sa Frontiers in Nutrition ang sumubaybay sa mga matatanda na nagdagdag ng baybe sa kanilang dieta 2 beses sa isang linggo sa loob ng 6 na buwan. Ang mga natuklasan ay kapansin-pansin. Ang mga kalahok ay nagpakita ng 19% na pagbuti sa cognitive function at 21% na pagbaba sa mga antas ng pamamaga kumpara sa mga nanatili sa manok at lean beef. Pinuri ng mga mananaliksik ang mayaman at madilim na karne ng bibe at ang superior nutrient absorption rate nito. At pag-usapan natin sandali ang taba ng baybe. Bagamat kinatatakutan ito ng ilan, ang totoo ay mas malusog ito kaysa sa mga processed seed oils na sinasabihan tayong gamitin. Ang taba ng bibe ay mataas sa monounsaturated fats, ang parehong uri na makikita ninyo sa olive oil na sumusuporta sa balanse ng kolesterol at nagbabawas ng panganib sa sakit sa puso. Para sa mga senior, ang ganitong uri ng taba ay tumutulong na mapanatili ang malambot na mga daluyan ng dugo at matatag na enerhiya ng walang pamamaga na dulot ng trans fats o hydrogenated oils. Para makuha ang pinakamarami mula sa bibe, piliin ang mga free-range o pasture-raised na option. Litsunin ito ng dahan-dahan upang mapanatiling makatas ang karne. At i-enjoy ang malutong na balat. Ito ay mayaman sa mga fat-soluble vitamins tulad ng A at K2 na sumusuporta sa inyong paningin, mga buto at immune system. Maaari ninyong ipares ang bibe sa mga prutas na mayaman sa antioxidant tulad ng seresa o dalandan upang mapalakas ang pagsipsip ng sustansya at balansehin ang linamnam ng karne. Ngayong natuklasan na natin ang malinamnam na paboritong ito, bumaling tayo sa isang bagay na maliit, mamantika at nakakagulat na makapangyarihan para sa inyong mga buto, puso at utak. Ngayon, narito ang isang karne na hindi pinapansin ng karamihan, madalas dahil mukha itong masyadong simple o medyo matapang ang amoy sardinas kasama ang mga buto at balat. Ngunit huwag hayaang lokohin kayo ng kanilang maliit na sukat. Para sa mga senior na higit sa 60, ang sardinas ay parang multivitamin ng kalikasan na nasa lata. Sa katunayan, kung iisang protina lang ang maaari ninyong piliing kainin para sa inyong mga buto, puso at utak, ang sardinas na marahil ang pinakamatalinong pagpipilian sa lahat. Bakit? Dahil ang sardinas ay isa sa iilang natural na pagkain
na pinagsasama ang calcium vitamina, D omega-3 fatty acids, protina, at collagen sa isang kagat lang. At ang maliliit na bututo na iyon, doon nakatira ang absorbable na calcium at phosphorus. Karamihan sa mga tao ay sinusubukang kunin ang mga sustansyang iyon mula sa mga tableta, ngunit dito handa na ito at madaling maabsorb, lalo na para sa mga matatanda na nahihirapan sa panunaw o may kakulangan sa bitamina D. Isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Journal of Nutrition, Health and Aging ang sumubaybay sa mga senior na kumain ng sardinas 2 beses sa isang linggo sa loob lamang ng 12 linggo. Ang mga resulta ay nakakagulat. Nagpakita ang mga kalahok ng 29% na pagbuti sa bone density at 32% na pagbaba sa mga antas ng triglyceride, dalawang pangunahing panukat para sa pag-iwas sa osteoporosis at sakit sa puso. At lahat ng iyon ay mula sa isang isda na hindi pinapansin ng karamihan sa grocery. Ang sardinas ay mayaman din sa omega-3 na napatunayang nagbabawas ng pamamaga, nagpoprotekta sa memorya at nagpapabuti pa ng mood. Hindi tulad ng mas malalaking isda tulad ng tuna o swordfish, ang sardinas ay mababa sa food chain kaya hindi sila nag-iipon ng mercury o iba pang mga lason. Ginagawa nitong lalong ligtas para sa mga senior na ang mga detox system ay hindi na kasing lakas ng dati. Para makuha ang pinakamarami mula sa sardinas, laging bilhin ang mga may buto at balat. Doon nakatira ang mahika. Hanapin ang mga opsyon na nakababad sa olive oil, hindi sa vegetable oil, at i-enjoy ito sa whole grain na tinapay sa mga salad o ihalo sa mainit na pasta na may lemon at herbs. Kung ang lasa ay tila matapang sa simula, magdagdag lang ng piga ng lemon at kaunting itim na paminta. Ito ay lumalambot ng maganda. Ngayon, kung ang sardinas ay ang tahimik na bayani, ang susunod na karne sa ating listahan ay maaaring ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito ay matapang, mayaman at puno ng mga sustansya na hindi ninyo mahahanap kahit saan pa. Kung meron mang isang karne na tunay na karapat-dapat sa titulong superfood, lalo na para sa mga senior, ito na iyon grass-fed na atay ng baka. Oo, atay. Maaaring hindi ito manalo sa mga popularity contest at ang ilan ay napapangiwi sa pag-iisip pa lang dito. Ngunit pagdating sa nutrisyon, wala talagang makakapantay dito para sa mga matatanda. Ang atay ng baka ay parang isang puro at siksik na dosis ng sigla. Narito kung bakit ang atay ng baka ay isa sa mga pinaka-nutrient-dense na pagkain sa planeta. Puno ito ng bioavailable na vitamina A, lahat ng B vitamins, lalo na ang B12, heme, iron, zinc, copper, at maging coenzyme Q10, isang compound na ginagamit ng inyong mga selula para sa produksyon ng enerhiya. Ang mga sustansyang ito ay hindi lang magandang magkaroon. Mahalaga ang mga ito para sa mga senior na nakakaranas ng pagkapagod, brain fog, mabagal na paggaling o mahinang immune function. Isang clinical trial noong 2023 na inilathala sa Nutrients ang sumubaybay sa mga matatanda na nagdagdag ng 100 gramo lamang ng grass-fed na atay ng baka sa kanilang dieta 2 beses sa isang linggo sa loob ng 10 linggo. Ang mga resulta ay kahanga-hanga.
nakaranas ang mga kalahok ng 40% na pagtaas sa mga antas ng enerhiya, 30% na pagbuti sa mga marka ng memorya at kapansin-pansing pagtaas sa mga antas ng hemoglobin at iron. Hindi iyon hype, iyon ay pagkain na gumagana tulad ng gamot. Ang bitamina A mula sa atay ay sumusuporta sa inyong mga mata, balat at immune system. Ang B12 ay tumutulong na maiwasan ang pinsala sa nerbiyos at sumusuporta sa malusog na mga palinda red blood cell. At ang iron, lalo na ang heme iron mula sa atay ay kritikal para sa pag-iwas sa anemia na napakakaraniwan sa mga senior. Walang suplemento ang makakatumbas sa kung gaano kaepektibo ang katawan sa pagsipsip ng mga sustansya mula sa atay ng baka. Siyempre, hindi lahat ng atay ay pare-pareho. Gusto ninyo ng grass-fed o pasture-raised na atay ng baka libre sa mga hormone residue at antibiotics. At kapag niluto ninyo ito, maging banayad. Ang sobrang pagluto ay sumisira sa mga sustansya. Ang isang magandang trick ay ibabad muna ito sa gatas o tubig na may lemon upang mapalambot ang lasa. Pagkatapos ay igisa ng mabilis kasama ang bawang sibuyas at herbs. Kung hindi ninyo gusto ang lasa, subukang ihalo ang maliliit na halaga sa mga meatball o stews. Halos hindi ninyo ito mapapansin, ngunit mapapansin ito ng inyong katawan. Kaya't habang ang atay ay maaaring mukhang makaluma, maaaring ito lang ang inyong pinakamakapangyarihang kaalyado para sa pananatiling matalas, aktibo at masigla. Ngayong natuklasan na natin ang mga pinakamahusay na karne para protektahan ang inyong kalusugan, maglaan tayo ng sandali upang pagsama-samahin ang lahat at ipaalala sa ating sarili kung bakit mahalaga ang bawat kagat. Kaya ngayon alam na ninyo ang mga karneng tahimik na nakakasama sa inyo at ang mga makakatulong sa inyong maging malakas, malinaw ang isip at buhay na muli. Hindi ito tungkol sa pag-alis ng lahat ng gusto ninyo o pagsunod sa mahigpit na mga patakaran. Ito ay tungkol sa paggawa ng mas matalinong mga pagpipilian, isang maliit na hakbang sa bawat pagkakataon. Dahil pagkatapos ng asan bawat kagat ay mas mahalaga kaysa dati. Isang mahalagang aral para sa inyo. Ang katawan ninyo ay gusto pa ring gumaling. Ang isip ninyo ay gusto pa ring manatiling matalas. At ang inyong puso gusto pa rin nitong tumibok ng may lakas at layunin. Ang tamang pagkain ay makakatulong sa inyong makarating doon. At ang pinakamagandang bahagi, ang mga pagbabagong ito ay hindi tungkol sa paghihigpit. Ito ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan sa inyong sarili. Ang pagpapalit ng nakakasama sa nakakatulong, ang pagpapalit ng mga lumang gawi sa mga bago na tunay na nagsisilbi sa inyo. Kaya't kung ito man ay pagpili ng tupa sa halip na deliham o pagpapalit ng pritong manok sa isang bagay na inihurno sa oven at masustansya, hindi lang ninyo pinapakain ang inyong katawan. Binibigyan ninyo ang inyong sarili ng isa pang pagkakataon sa enerhiya, kalinawan ng isip at mahabang buhay. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito sa anumang paraan, mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin ang inyong mga naiisip. Anong pagbabago ang una ninyong susubukan? Binabasa ko ang bawat mensahe at ang inyong boses ay tunay na mahalaga dito. At huwag kalimutan i-click ang like
at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang nakapagpapasiglang payo na suportado ng siyensya upang tulungan kayong mamuhay ng mas malakas, mas malusog at mas masaya sa kahangahangang yugto na ito ng buhay. Marami pa kayong buhay na haharapin, gawin nating mahalaga ang bawat pagkain. Ibahagi o i-share din ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay.